Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may kunting hiling ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo na siya lamang ang Panginoon nga tagapagligtas, wala nang iba. Yun lang po ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Panginoon, narito naman kami para mag-aral sa iyong salita. Bas-basan mo po Panginoon ang lahat ng mga makapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid, kaibigan, sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 18 hanggang 21. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 18. At sinabi ko sa kanilang mga anak na huwag nilang tutularan ang masamang pamumuhay ng kanilang mga ninuno, ni susundin ang ginawa nilang mga tuntunin, at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 18. Huwag susundin ang kanilang mga tuntunin, at huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kay alang ito sa kapahamakan. Ayan ang ibig sabihin dito mga kapatid, kaibigan, sa versikulo 18. Huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag natin sambahin ang mga Diyos-Diyosan dahil magagalit ang Diyos. 19. Ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin at sunding mabuti ang aking kautosan. Yan ang sabi dito sa versikulo 19. Sunding mabuti ang kanyang kautosan. Lumakad tayo ayon sa kalooban ng Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Yan ang ibig sabihin dito sa 19. 20. At pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga, pagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin. At sa ganito'y makikilala nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Yan ang sinasabi rito. Mag-uugnay sa Diyos at sa atin. Ang ibig sabihin, ito ang palatandaan ng Diyos nga kilala natin ang Diyos. Kilala tayo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Mga kapatid, kaibigan, ito, sabi niya, araw ng pamahinga, ginawa niyang palatandaan sa kanyang mga anak, kanyang mga hinirang. Tayo, mga anak ng Diyos, kilala natin ang ating Panginoon. Kilala din tayo ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay ang salita ng Diyos. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag salita niya ay totoo. At mangyayari itong mga salita niya.
Last verse, 21. Itong sinasabi. Ngunit hindi sila nakinig. Hindi sila lumakad ayon sa aking mga tuntunin, ni sumunod sa aking kautusan, na kung sundin ng tao ay magdudulot sa kanya ng buhay. Hindi rin nila pinahahalagahan ang araw ng pamamahinga. At inisip ko na namang ibuhos sa kanila ang aking matinding puot. Yan ang sinasabi. Inisip ng Diyos nga, ibuhos ang matinding puot. Dahil hindi pinahalagahan ang araw ng pamamahinga. Dapat ang tao pahalagahan ang araw ng pamamahinga. Ang banal na araw. Banal na araw ang pag nagbanggit ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, mga kapatid kaibigan. Ikapitong araw yan. Yan ang ikinagalit ng Diyos. Ibuhos sana niya ang kanyang matinding puot. Pero pinagbibigyan tayo ng Diyos na tayo ay makapagbago. Na tayo ay maniwala sa kanyang salita. Pag gusto nating pumasok sa kapahingahan, sundin natin ang sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga rin sa ikapitong araw. Dahil ang ikapitong araw ay yun ang binasbasan, pinagpala ng Diyos, ibinukod para sa Kanya. Kaya mga kapatid kaibigan, alin ba ay ating susundin? Yung totoo o yung hindi? Ito totoo dahil salita ito ng Diyos. Diyos ang may sabi nito nga siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ibig bang sabihin ang Diyos ay napagod? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya siya nagpahinga dahil para tayong kanyang mga hinirang, kanyang mga anak, kanyang mga nilalang magpahinga rin. Sumunod tayo sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos, mga kapatid kaibigan, kung anong araw ang gusto ng Diyos na siya ay sambahin. Ikapitong araw ang gusto ng Diyos. Yan ang natutuwa ang Diyos pag tayo ay sumunod sa kanyang sinabi. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Palatandaan niya nga, kilala natin siya. Kilala tayo ng Diyos. Dapat tayo sumunod, mga kapatid kaibigan. Huwag tayo sumasalangsang. Huwag natin salangsangin ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang iniisip natin. Alam ng Diyos ang laman ng ating puso. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya nga, mga kapatid kaibigan, huwag lang tayo magalit sa salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Buksan natin ang ating isip, ang ating puso, nga ang salita ng Diyos ay matanggap natin ngayong umagang ito. Dahil siya ang higit nakakaalam. Siya ang gumawa ng langit, lupa, at lahat ng bagay dito sa mundong ito. Pati tayo, ginawa ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang ating iniisip ngayong oras na ito. Kung tayo ba'y nagalit, kung tayo ba'y natuwa, kung tayo ba'y tumanggap sa kanyang salita. Alam ng Diyos yan. Lahat ng tao, alam ng Diyos ang mga iniisip. Dahil siya ang lumalang sa lahat. Kaya mga kapatid kaibigan, ang sabi ng Diyos,
huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mahigpit na babawal ng Diyos. Lumayo tayo sa mga Diyos-Diyosan. Mintas may panahon pa. Mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Lahat itinuturo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo. Gawa, Kapitulo 4, versikulo 12. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya dito, walang ibang pangalan nga binabanggit ko. Kay Jesucristo lamang. Kay siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Pag ikaw ay nananalig kay Kristo, pag ikaw ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Pagkatapos mo tinanggap ang ating Panginoon, anong gagawin? Magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Para ikaw ay maging bagong nilalang. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. 1:5, versikulo 24. Ayan, mga kapatid, kaibigan. Ito, katotohanan ito. Pag nabautismuhan ka, paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya bagong nilalang ka na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Bakit? Namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang ibig sabihin niyan nga, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang ibig sabihin niyan. Ikaw ay nagiging born again. Pag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, sa pangalan ng Espiritu Santo, nagiging born again ka. Yan ang tinatawag na born again. Nabautismuhan ka. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Yan. Pagkatapos na bautismuhan, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin. Huwag natin itakwil ang utos ng Diyos para hindi tayo magkaproblema sa oras ng paghuhukom. Anong sinabi sa Mateo 7, versikulo 21 hanggang 23? Anong sinabi? Hindi lahat tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yaon lamang mga sumusunod ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. 22. Anong sinasabi? Maraming nangatuwiran. Nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan ng ating Panginoon. Anong sinabi sa versikulo 23? Anong sinabi ng Panginoon? Kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi kilala? Dahil sa palatandaan ng Diyos. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Yan ang palatandaan ng Diyos na ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos. Naglagay ang palatandaan ng Diyos. Anong nilagay ang palatandaan? Ang Sabat, ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Sabat ang sambaron. Hindi linggo. Patunayan ko yan. Isayas, Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa bagong langit, mababasa ang bagong langit, bagong lupa. Sa 23, mababasa rin. Pag nagbanggit ang Panginoon ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Anong sinabi? Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Wala nang sinasabing kung anong bansa. Lahat ng bansa. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas,
hindi ka mapagsamba roon. Dahil ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba roon. Yun ang makapasok doon sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, kaibigan, pag pangalan mo hindi nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak itatapon sa lawa na apoy. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Ayan mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Ito ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. Kaligtasan, kailan? Ngayon, buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ang akala ng iba, pag namatay ang tao, dasalan ng naiiwan, maliligtas. Ang sabi ng Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam nang siya ay mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi. Wala nang pag-asa. Kahit araw-araw kapag dasalan ng naiiwan, wala ka ng pag-asa. Dahil sinabi ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Narinig natin itong mensahe na ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Nasa pananalig ang kaligtasan. Manalig ka kay Kristo, tanggapin mo si Kristo, magpabautismo, sundin ang utos. Ayan. Tiyak. Magkita tayo doon. Sa bagong langit, bagong lupa. Pag kayo naniniwala, huwag lang kayo magalit. Yan. Yun lang, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo. Bukas na naman tayo magpatuloy. Tapos paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel. Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Huwag kalimutan pag-subscribe ang Marlon Coret YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. Maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Ayun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito. Nga mabuksan kanilang isip, kanilang puso, at sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen.